DZS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure, ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming, ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Caracut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Caracut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS, trending and Isang show. kwento, iba't ibang angulo. Dito sa Hoy. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa What's happening sa trend, mass support, entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. Every Mondays, Wednesdays and Fridays niyo po nakakasama. Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco. Kamusta po kayo? Ngayon po ay Wednesday, midweek, parang ang tagal pa ng Friday. Gusto mo na ikaw ay magpahinga, weekend, makasama ang pamilya. Para naman hayahay ang buhay, 'di ba? Ganun talaga kapag nasa Wednesday pa lang tayo, gusto natin sana Friday na. Ayan. Pero pag alam niyo po nasa probinsya kayo, ang tagal ng oras na ang tagal, no? Parang ano kayong pinagkaiba pag sa Manila po, sa totoo lang po, ang bilis ng oras, tapos hindi mo mamamalayan, hindi na nga namin malaman minsan kung anong araw na nagkakamali pa kami. Akala namin Friday na, yung pala Thursday pa lang, mga ganun. Kasi nga sobrang fast-facing dito, no? Mabilis ang transition, pero pag nasa probinsya ka, parang ang sarap mag-relax. Tapos ang tagal lumubog ng araw. Pansin nyo rin yun kapag umuwi kayo, 'di ba? Pag nasanay kayo work sa Metro Manila, tapos pagdating sa probinsya, parang ayaw mo nang umuwi. Parang gusto mo na mapahinga, mag-relax, no? Kaya may mga iba po na mga kababayan natin na galing probinsya, nagtatrabaho dito sa Manila, pero kapag sila nagkapamilya na, tapos gusto nang mag-retire, babalik uli ng probinsya. Hindi ba? Kasi ang sarap buhay probinsya dahil una,
masarap ang simoy ng hangin. May mga iba naman ang sarap ng feeling, no, na wala ka masyadong iniisip, stress-free. Pero may mga anak sila na ayaw na, no, ayaw nang umuwi ng probinsya, mas nasanay na dito sa Manila. City boy, city girl, ganyan. Tapos kapag halimbawa may mga property pala na naipundar ang pamilya, kasi alam nyo po, ang mga magulang ninyo minsan, syempre mahal na po ang property dito sa Metro Manila. Tama, di ba? Mahal na po ang property sa Mega Manila. Ayan. At sa mga karatig na lugar dito sa Metro Manila. So yung mga iba po, pag nakakaipon, bumibili ng property sa probinsya. Okay? So sa probinsya, pag nakabili po sila, no, syempre yung mga anak, it's either pag-aawayan, sino magmamana, o kaya naman nagugulat sila kapag halimbawa sinesettle nila yung mga ari-arian ng kanilang magulang, meron palang lalabas na illegitimate children o yung tinatawag natin na non-marital children, no? Si daddy pala ay merong anak nung una, o kaya may anak during the marriage sa kanilang parents, o kaya nung binata siya, no? So, may mga instance na ganyan po na parang yung iba alam, may mga anak po na alam. Yung iba kapag nagkakagulatan, no? Meron po akong tito, legit stories po ito, no? Ang tito ko po, parang mula Batanes hanggang Mindoro. So, malangit na ang tito ko. Meron siyang anak. So, marami akong pinsan sa kanya na parang mga 10 yata sila dun, no? Ang alam ng mga ng mga tita ko yon, no? Pero sa kanilang 10, walang legitimate. So, lahat sila ay non-marital children. Ibig sabihin, parang wala siyang pinakasalan sa lahat ng nanay nung 10 na yon. Sa 10 siguro mga ilan yon, mga 6 hanggang 7 na nanay. Pero walang nagwagila at sila ay hindi kinasal. So nagkagulatan, pero alam ng mga tita ko na sa unang asawa, ito, sa pangalawang asawa, ganyan, pangatlo, pang-4, pang-5 hanggang sa eto na nga, no, naging 10 na sila. Aware yung mga ibang tita ko doon. May iba hindi aware. Yung mga magkakapatid, hindi alam. May mga alam silang kapatid sa nauna, ganyan, pero hindi nila magkakilala. So malangit daw ang tito ko, nung namatay ang tito ko, nagkita-kita po lahat sila sa burol. Tapos parang syempre pinakilala isa-isa during the burial, no? So yung mga tita ko nandun, syempre hindi lahat sila kilala. So tinanong, anong pangalan? Tsaka taga saan? Kulang na lang magbudot sino doon sa libing, no? So lahat sila nagpakilala. Nalaman namin from Batanes to Mindoro meron. So yun yung kwento. Tapos, ang next question. Noong una, okay pa kasi first time nila magkakakilala. Okay naman po sila. Okay. Nung at the time ng burial. Nung after the 40 days siguro. So, kailangan ng isettle ang mga ari-arian. Noong una, may GC pa sila. No? Na magkakapatid. Tapos, biglang, eto na. Nagkaroon na ng problema. Kasi, syempre, alam niyo po, ang hirap mag-settle ng estate ng malalayo kayong lugar. Tama? Kasi kung halimbawa magsasettle kayo ng estate, so mag-issue kayo ng magsasign kayo ng document, extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, kung halimbawa dinodonate nyo kung kanino nyo gusto i-donate yung inyong share, no? Sa inyong kapatid. Mula Batanes hanggang Mindoro. So pag nagkita-kita ulit sila, kailangan kumpleto sila. Siyam silang pipirma doon. Ang problema, kapag halimbawa, sige, ito kay ganito na lang, kay ganito. So, nagkakaingitan, bakit ang laki ng sayo? Ba't mas maganda yung pwesto mo? Bakit ganito? So, ending, wala nangyari. So, hindi rin sila nakapag-settle ng estate. So, parang, sige, held interest muna ng bawat isa sa atin yung iba't ibang property. So, yun ang medyo disadvantage naman kapag malalayo, no, tapos magse-settle ng estate. Pwede naman umikot yung paper, no, pero kanya-kanya kayong appearance sa notary public. Wala namang problema kung
nagkakasundo kayo. Problema kung hindi nga nagkakasundo-sundo. Bakit ganito? Bakit mas malaki yung kanya? So may mga tanong na gano'n. Kasi sa batas natin, kung wala pong last will at wala pong utang ang nainiwan yung namatay, equal shares lahat yan. Kayo magkakapatid, equal. Walang lamangan. Unless otherwise, meron pong isang kapatid nyo na napakabait at nag-waive ng part niya, binigay niya sa iba, kaya lalaki yung share ng iba, o kaya naman, okay na sa inyo na si ganito, kanya tong medyo malaking part. Yung iba, hindi. Parang katulad doon nangyari doon sa parang nagbingo yata sila kung paano hatiin yung property nung naiwan nilang bukid ng parents. Pero parang nagkaisa yung magkakapatid. Sige, yung pinakamagandang part, kahit kasukat naman, kay kuya na lang sa panganay. Gano'n, no? O kaya, sige, kay bunso yung paborito. Fine. Tas the rest tayo, magbato-batopic tayo. Wala na problema. Again, basta nagkakasundo ang mga magkakapatid. Ang hindi lang maganda is pag hindi nagkakasundo. So, yung example ko kanina, lahat yun, non-marital child. So, parang equal footing sila. So, bakit may gano'n? Kasi sa batas natin, kapag legitimate child po, no? Ibig sabihin, ang parents ay kinasal, no? Tas merong anak si daddy siguro sa pagkabinata o kaya dun sa kanyang unang ka-live-in partner o kaya during the marriage ng parents may nakasingit, no? Ang kanyang share po ay kalahati lang po ng legitimate child. So, yun po yung pinagkaiba. Pero kung halimbawa po, no, yung share nung isang legitimate child, kung mayaman po, no, mayaman talaga yung daddy, no, merong 1 billion. Halimbawa lang, may maleta ba na natanggap yun? Hindi ko sure. Pero halimbawa lang, no, na merong 1 billion yung share nung isang legitimate child. Di kung siya, 500 million. Not bad, hindi na masama. Saka naman makakapulot ng 500 million, di ba? May maleta ka bang mapupulot na may milyong-milyon? Yeah, it's only in the Philippines. Baka may mapulot ka dyan. Or di natin sure kung anong laman. Baka naman GG lang. Hindi naman talaga milyon Budol pala, no? So may mga ganun po na instance na minsan may mga lumalapit na illegitimate children or non-marital children sa mga abogado. Pag nakita yung assets, ay lalaban talaga yan. Kahit nasabihin mo na, uy, tago mo lang yan huwag mo ilalabas yan, huwag itong batang to, mo ilalabas kapag pag nawalan yung aking pamilya. Hindi, kapag nakakita ng kasing-kasing yan, mas may karapatan ng bata for half nung legitimate child, talagang push yan, ganon. Pero kung wala naman din pong ipapamana, sabi nga ng nanay ko, siya daw po walang pinamana sa kanya. Kaya sa amin, wala din siyang papamana nung yung na-exclusive property niya, lupa sa paso. Sa nanay ko, ako wala akong minana sa parents ko na nilupa sa paso, wala Yung tatay ko kasi meron Yung nanay ko wala talaga. So yung mga pinsan niya, medyo busy sa mga lupa-lupa nila, no? Yung mga problem sa lupa. Siya wala siyang pinoproblema kasi nga nilupa daw sa paso, wala naman siyang nakuha. Minsan may advantage din po pag wala kang minamana kasi hindi ka stress, 'di ba? Kapag may lupa ka, puro stress, tapos ganito, ganyan, nangaagaw, tas di nabayaran, paano yung mga payments, mga ganyan. Kaya sabi ng nanay ko, si Nanay Hubita basta ako, chillax lang ako. Wala akong mamanahin, wala akong minana at pero ngayon dahil yung tatay ko merong mga lupa, kasama na siya sa magpapamana doon sa kanyang mga anak. So marami pa tayong pag-uusapan, no? Ang pinaka main topic natin ay kung makakakuha ba ng ari-arian yung isang non-marital child or yung illegitimate child, and the answer is yes, no? Makakakuha po siya. Meron siyang karapatan magmana. Pero again, gusto nating linawin sa mga anak, no, na mga privilege. Taray, no? May mga iba talaga na napakaswerte, yung tipong hindi na sila kakayod
Kasi nga naman, marami ng mga naipundar ang kanilang parents. Sa swerte nila, no? Pero kasing mga naipundar, mabilis maubos yan. Iba pa rin kapag ikaw mismo, sariling kayod, ikaw ang nagpundar. 'Di ba? Kaya, lamang pa rin yung mga nagsimula sa walang-wala tapos nakapagpundar. Kasi ang tendency talaga, no, kapag medyo mali ang pagpapalaki, yung mga anak na nakakakita ng mga iba't ibang properties ng kanilang magulang, hindi na masyadong kakayod. Petics na lang yan. Kasi nga, meron naman akong, pag nag-asawa ko, meron ng bahay na ready tirahan anytime yung aking parents na napundar, no? O kaya naman, hindi na ako masyadong mag-work. Chillax lang. Kasi, para saan pa mag-work ako, meron naman akong aasahan sa mga apartment ng aking mga magulang. Yung mga ganyan, no? So, iba pa rin po kapag sariling kayod. So, turuan nyo po yung mga anak ninyo na, wag ipakita sa kanila habang bata pa sila, yung mga, na sila ang magmamana ng mga properties. Kasi pag sinabi nyo yan, yun na yung tatatak sa kanila. Ilagay nyo sa mindset nila na kayo pa rin ang may-ari niyan, which is true. Kasi hanggat kayo ay buhay, pwede nyo ibenta yan Hindi naman yan automatic na ire-reserva na para sa mga anak nyo. Of course not. Hindi naman kayo magpupundar para sa anak nyo, no? So, dapat turuan nyo sila na sila ang magpundar para sa sarili nila. Dahil, kaya tayo nandito para, of course, gabayan, bigyan ng magandang edukasyon, palakihin ng mabuti ang ating mga anak, pero not necessarily to spoon feed, no? Yung parang iduol mo na lang, isubo mo na sa kanila. Kasi paano sila matututo na mamingwit ng sariling isda nila, 'di ba? Kung ibibigay mo na yung isda, luto pa. Ayan. Ang lalim nun So mamaya pag-uusapan natin karapatan ng pagmamana at sa mga anak, no? Sana nakikinig sila ngayon para syempre malaman nila na ganito pala yun. Ganyan pala yun. Shout out muna kami, of course, kay Florante Rosales, nanonood po ngayon dito po sa office ni Senator Supremo. Lito Lapid, COS Ricky. Hello po, magandang gabi po. Chermy Mayores, Rochelle Subarjaga at Jenny Ramos. Jesus Walberto Maquiabas, good evening din po. Melvin Letrodo. Yung mga nag-aabang po sa atin sa DZRH News, ayan, sa ating Facebook page. Magandang gabi. Pag-ipapawil kay Mama Jovita, kay Nanay Connie ng Vera Catanduanes, Randy Santisas, Romel Livid, Florence Regalo, dyan po sa May Laguna, magandang gabi rin po. Francisco Garcia, dyan sa May Talavera, Nueva Ecija. At kay Jerry Sumagaysay. Francisco, tama ba? Talavera, Nueva Ecija ba ang iyong tahanan? Kay Tita Erlinda Agloco, dyan sa May Barangay Sitio Irineo. At syempre, shout out na rin po kina Teresita Atienza. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At ganun din po, magandang gabi po kay Delro Zoloren from Kuwait, sa mga kababayan natin na nanonood abroad, yung mga OFWs natin. Magandang gabi po. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang kayo, nakakasama niyo pa rin po. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin 6:56 na po ng gabi. Ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
namamalahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy,
Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam, karapatan ng pagmamana, lalo na ng mga non-marital child sa mga ari-arian ng kanilang magulang. Yan po ang topic natin ngayon, pero bago tayo magpatuloy, tanggap muna tayo ng report. Mula kay RH27 Noche Cacas, lalaking nambato at nanugod ng saksak sa isang pulis, patay. Ang buong detalye, RH27 Noche. Patay ang Attorney Cam, patay ang isang lalaki matapos mambato at manugod ng isang saksak sa isang pulis sa National Road, Putatan, sa lungsod ng Muntinlupa. Sugatan naman at nakatakdang sumalayog sa surgery ang isang police officer. Ayon sa reporter, misponde ang mga pulis sa report na may nambabato sa isang apartel sa Barangay Putatan. Habang parada ang police mobile sa lugar, biglang nambato ang suspect, tinamaan ang sasakyan ng pulis sa maging yung police responder sa sinugod ng suspect ang pulis na may dalang ice pick. Dahil nasa peligrosong sitwasyon, pinutukan ng backup police ang suspect. Kaya tinamaan at dinala sa ospital, ngunit deklarang dead on arrival. RH27, Nochicas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas.
Sa pagpapatuloy po ng ating topic ngayon, karapatan ng pagmamana, ito po ba ay agad-agad o kaya naman ito po ba ay po pwede niyong i-insist? Kasi po karamihan sa mga anak po, no, parang abangers. Na kung tawagin natin, abangers in the sense na parang gusto nila, no, parang ipangalan na sa kanila agad-agad yung property o kaya naman pinagbabawalan nila ang kanilang magulang na ibenta yung mga properties nila, whether real or personal properties, no? Dahil sa kanila daw mapupunta, no? Minsan nga may mga iba po, mga magulang nagpapaalam pa sa anak para kapag ibenta yung property, no? Para, anak, bebenta muna namin to, ha? Ganyan. Para bagang ano, no? The moment na sila po ay isinilang, yung lahat ng properties, talagang meron na silang karapatan. The answer is no, no? Wala pa pong karapatan ang mga anak, no? Doon sa mga property na naipundar po ng mga magulang, no? Hangga't sila po ay nabubuhay, sila po ang may-ari ng property. Okay? Ang karapatan ng pagmamana po, ito po ay tinatawag nating imperfect. Hindi pa ito perfecto, no? Dahil ang karapatan ng pagmamana nagti-take effect lang kapag ikaw ay namatay na, no? Yung may-ari ng property ay namatay. So, doon na sila magkakaroon ng karapatan. So, kapag buhay pa po ang mga magulang at nais nilang ibenta ang mga properties, walang say, no? Hindi mo nga kailangan magpaalam sa iyong mga anak pag ibenta mo yung property mo. Again, kinukonvince ko kayo na hayaan nyo magpundar ang inyong mga anak ng kanilang sariling property. Pag naranasan nila yung hirap ng pagpupundar at sila mismo, no, dugot pawis nila ang nilaan nila para makapagpundar sila. Iba yung success, no, na mararamdaman nila kaysa i-hand over mo lang sa kanila yung mga properties na iwan mo. Alam mo minsan na may mga iba na nagsasabi na kapag may mga property sila na naipundar, pwede yun ang retirement nila. Alam mo, mas maganda pang pakinggan yun kaysa yung anak yung gagawin mong retirement, no? Ibig sabihin, yung anak yung magbibigay sa'yo ng suporta pag ikaw ay matanda na. Wala namang masama doon kasi alam niyo po, nasa kultura nating mga Pilipino yan. Kapag maayos ang pagpapalaki mo sa iyong anak, kahit hindi ka manghingi, magbibigay yan. Kahit hindi ka magsabi, magbibigay yan at susuportahan ka. Lalo kapag maayos, no? Ibig sabihin kapag okay ang relasyon ninyo, wala namang problema. Pero kung halimbawa, i-impose mo na gawin kang obligasyon, yun yung medyo mahirap. Sa batas natin nakalagay, obligasyon nyo po mga anak na suportahan naman po, no? Magsuportahan kayo sa isa't isa, anak tsaka magulang. Pag matanda ng mga magulang, suportahan natin ang ating mga magulang. Pero ang sinasabi ko lang, no, in a practical sense, dapat yung mga magulang, hindi mo impose, no, sa anak mo na gawin silang retirement na pag mayaman sila or what, no, meron ka dapat share na makukuha dun sa mga success nila o sa mga salary nila. O ikaw maghahawak ng sweldo nila. Hindi. Kaya kung meron kayong mga naipundar, pwede yan ang gawin nyo pang retirement ninyo. Diyan nyo kukunin. Halimbawa, ibenta ninyo yung property. Siguro binili nyo yan. Maliit pa, 2.5 million. Nung medyo tumanda na kayo, yung 2.5 million, I'm sure nag-appraise na yan. Naging, sabihin natin, 8 million. So pag binenta nyo yan, so meron na kayong 8 million after the retirement ninyo na maaari ninyong pagkunan ng emergency ninyo o kaya naman yung lifestyle ninyo. Kung gusto nyong manatili dun sa lifestyle ninyo. Kasi ang lifestyle ninyo kapag alam nyo nag-retire, magkano na lang ba ang makukuha natin na pension? Di ba maliit na lang? Hindi na kompleto ng retire ay yung salary na nakukuha ninyo. So in essence, pag nag-retire tayo, although makakakuha ka ng mga malalaking amount from your company, from dun sa iba, ibang government or agencies, kapag nag-start na yung pension mo, maliit na lang yan eh. Hindi na kasi nakasiguro, kalahati na lang nakukuha mo nung ikaw ay nagtatrabaho. That's rank and file, no? Paano pa yung mga ibang bossing na matataas? So, ang sinasabi lang natin, wag isipin agad, wag sabihin sa mga anak na, oy, ikaw na ang may karapatan dito kasi anak kita, ikaw magmamana nito. Wala pa po yun. Magmamana lang po sila kapag ang decedent po, no? Yung namatay na, yung magulang na namatay, no? That's the time na yung karapatan nila
na magmana bilang heirs ninyo o tagapagmana, doon lang magti-take effect. Kaya sabi nga natin, itong karapatan ng pagmamana, imperfect pa ito. Magiging perfecto lang to kapag namatay na po ang may-ari ng property. Okay, tanggap muna tayo ng isa pang caller kasi ito naman ay may kinalaman sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Para sa ating Kring Kring Panalo Promo, ikaw ba ang maswerteng matatawagan ngayong gabi? 500 pesos po dahil kung isa ka sa mga nag-fill up dun sa ating online form sa may Facebook page po ng DZRH News, baka eto na, chance mo nang manalo ng 500 basta tinawagan ka, nag-kring-kring na yung promo, ay nag-kring-kring na yung telepono mo, ay sa amin na yan, Kring-Kring Panalo Promo na yan. Eto na, may caller na po tayo na natawagan na makakausap natin. Alamin natin yung pangalan tsaka kung taga saan siya. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Janet po. Janet? Taga saan si Miss Janet? Dito po sa Santa Cruz. Santa Cruz. Ano pinagkakabalaan ni Janet ngayon? Gumagawa po ako ng basahan na bilog. Yun po ang trabaho ko dito. Opo. Yung aking tita, magaling din sa basahan na bilog yan eh. Janet, meron ka bang gustong batiin muna bago sa ating question and answer portion? Parang binibining Pilipinas, ha? Binabati ko po yung mga kapatid ko nandito nakikinig. Talaga? Ano pangalan ng mga sister? Maribik po, tsaka si Loida. Marivic tsaka Loida. Paano yan? Pag nanalo ka, magpapaano ka, soft drinks ka. Sige, ang question natin, Janet, ano ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na magse-celebrate ng 87th anniversary sa darating na July 15? Siyempre po, DCRH lang po. Yes! Number one. Sino ba paborito mo sa DCRH, Janet? Yung minsan sa drama, yung Mr. Romantico, tsaka yung May Binauhan. Ay, very good. Operation Tulong. Thank you so much. Janet, 500 pesos ang napanalunan mo. At wag mo ibababa yung telepono. Meron ka pa bang ibang pa-shoutout, Janet? Shoutout po rin sa mga taga-Tambunting. Tambunting? Shoutout po sa chairman namin. Ayun. Chairman ako din. Ayun. Thank you so much. Huwag mo ibababa yung telepono para makausap ka ng aming kasamahan dito na si Don Carlos kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. Congratulations. Again po, Janet Barin ng Santa Cruz, Manila. Mamaya meron pa tayong isang maswerteng winner na tatawagan para sa ating Kring Kring Panalo Promo. Babalik po tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:15 na po ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Bolton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Karapatan ng pagmamana, especially ng mga non-marital child o yung illegitimate children, illegitimate child o yung tinatawag natin, sabi nila, anak sa labas daw, no? So yung mga non-marital child, clear na po yan, no? Na sila po ay may karapatan magmana. Minsan po nagkakaroon ng problema naman kung kailan magmamana. Kailan magmamana ang mga collateral relatives. Ito yung mga kapatid, no? Sometimes, ito po ang nangyayari dyan, no? Yung mga kapatid, no? Halimbawa, meron silang ate o kuya na nakapundar ng maraming ari-arian. Tapos walang pamilya, no? Hindi nakapag-asawa, tapos wala silang o kaya naman nag-asawa pero hindi kinasal, tapos namatay din yung asawa, pero may anak, no? So yung mga collateral relatives, usually akala nila, no,
sila na yung tagapagmana nung kanilang kapatid, no? Tama naman po na ang collateral relatives po ay nasa ano po 'yan. Nasa line naman po sila ng tagapagmana. Pero sila po, pag sinabing collateral relatives, hindi sila nasa direct. Nandito lang sila sa may sa isang side na pagilid, hindi sila pababa, no? Kasi ang sabi ng ating batas, no, kapag meron pong direct line, no, heir na tagapagmana, anak, no, we're talking about anak, o kaya kahit namatay yung anak, apo, no, basta merong direct line, naiitsipwera po ang mga collateral relatives. Nakakaalala sa akin, collateral relatives. So kapag halimbawa po may anak, may apo, so wag na pong mag-expect yung mga kapatid, no, na magmamana kayo doon. Kasi magmamana lang po kayo kung walang direct line, wala na yung mga magulang, pero buhay mga kapatid. Kasi kung halimbawang walang direct, no, walang anak, pero buhay ang magulang muna ang magmamana. Okay? So pag walang magulang, that's the time na kayo po ay magmamana. Kaya minsan nagugulat sila. Sino to? Illegitimate child. Hindi naman to kilala, no? Kasi kapag syempre, anak pa rin yun, direct line pa rin yun, so magmamana siya, no? Mga ganun po. So, yun po ang nangyayari kapag halimbawa may mga usapin na even yung apo, no? Patay na yung anak, pero may apo pala, may anak yung anak, no? Iniitsipwera yung apo. So, hindi po pwedeng mga ganon, no? So, dapat medyo mas maganda, kumonsulta po kayo sa abogado when it comes to succession, no? Meron po kasing order yan kung sino po yung mga heirs, no? Yung mga tinatawag natin na teka lang, tumatawag pa. Yung mga heirs na tinatawag natin compulsory heirs na hindi mawawala talaga. Sila talaga yung merong tinatawag ng Gen Z na main characters. Sila talaga yung main characters versus or vis-a-vis dun sa mga collateral relatives. So, meron pa tayong isang tatawagan, no, para sa ating DZRH Kring Kring promo. Teka lang nga, pahabol greetings muna tayo. Baka makalimutan ko po yung mga bumabati sa atin sa ating Facebook Live. Good evening po. Yan, magandang gabi po. Syempre, isama ko na sina Angelina Paclipar, Henry Dolohan, Madlang Basa, Jericho Ferrer. Si Jericho pala yung nakita ko last time. Jericho, ikaw pala yun. Diyan sa may, nagulat ako. Sabi ko, paano ba kayo nakilala nito nung may kumukoy sa atin dyan? Jericho, hindi kita namukaan, gabing-gabi. Magandang gabi sa'yo. Tristan Wyatt Gulay, Salvacion Escobar, Francisco Garcia, and Randy Santisas. At ganun din po, shout out. Ayan. Last winner na po natin, no? Siyempre, ganyan talaga ang DZRH. Malapit po na mag-anniversary, kaya namimigay po kami ng mga papremyo sa mga natin, no? Yung mga loyal listeners natin. Delro, magandang gabi din po. Eto na, meron tayong caller sa kabilang linya. May natawagan na po tayo. So, tignan natin. Tanungin natin kung anong pangalan tsaka kung taga saan siya. Magandang gabi po. Ano pong pangalan nila? Eleanor Delica po. Parang parang pinag-isipan mo pa yung pangalan mo. Nanonood po ako. Ay, nanonood ka na. Late yung sabi ko. Ayan. Kapag internet talaga late yan. No? Kaya dito ka na makinig sa cellphone mo. Oo. Eleanor, taga saan ka? Taga Del Gallego, Camarines Sur po dito sa Bicol. Anong salita nyo? Di ba mga Bicolano? Batiin mo sila sa Bicol nga? Tagalog lang po kami, boundary lang po kami ng Pagkaway at Camarines Sur po. Akala ko talaga Bicolano ka eh. Tagalog po, Tagalog. Oo. Sige, Eleanor, paano mo nalaman itong ating Kring Kring promo? Naka-like po ako sa page. Nakita ko po na may pa-promo po. Ayun, nag-answer po agad ako doon sa link. Okay, sige. Sakaling may pambili itong baon ng mga kids. Sige nga, batiin mo yung mga kids mo at saka yung mga nakikinig sa atin ngayon.
Binabati ko po ang aking anak, ang aking mama na nakikinig ngayon. Hello, excited na rin na ako'y natawagan. Salamat talaga din sa Ayan. So, ready ka na sa katanungan? Opo, ready na po. Ang tanong po, ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na mag-celebrate ng 87th anniversary? Dessert number 1 sa Pilipinas. Yan! Congratulations! Meron ka bang pahabol greetings? Thank you so much. May pahabol greetings ka pa ba? Wala na po. Happy anniversary, Dessert. Thank you so much. Kaya naman po, Eleanor, huwag ka magbababa ng telepono para mabigyan ka ng instruction kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. Ayan, again, congratulations, Eleanor Delica from Camarines Sur. Ang bilis ng ating oras. Wala na po tayong oras. Again po, hanapin niyo po yung TikTok account ko, ATTYCAM Attorney Cam. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays tayo nagkakasama-sama dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:28 na po ng gabi. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga eksperto, dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending and sa kwento, iba't ibang angulo. Dito sa Bawat pananagutan